Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niatas Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 18, 2025 and our topic is all about ano ang iyong best trade deal. So our concept is all about trust. So yung pagtitiwala ay higit pa sa paniniwala lang sa Diyos dahil ito ay ang pagpapahinga sa Kanya ng may kumpiyansa at pagsuko. So, ang tunay na tiwala ay nakikita sa gawa kung saan pinapalitan natin ang pag-aalala ng kapayapaan at iniiwan ang sariling kakayahan para sa Diyos. So, sa pamagitan ng pagtitiwala is mas nararanasan natin ang kabutihan at kapangyarihan niya sa bawat sitwasyon. So, our Bible readings for today is all about 2 Chronicles chapter 20 verse 12 ASND version. O aming Diyos, parusahan mo sila dahil hindi namin kayang labanan ang napakalaking hukbo na dumarating laban sa amin. Hindi namin alam ang aming gagawin pero nakatingin kami sa iyo para tulungan kami. So ngayon taon na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the trust is the practical outworking of belief. So ang tunay na paniniwala ay hindi lang nasa isip kundi nakikita sa ating kilos. So kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, sinusunod natin siya kahit di natin alam ang resulta. So tulad ni Jehoshaphat, kahit di niya alam ang gagawin, siya ay tumingin sa Diyos at hindi sa sarili. Second is trust is trading your anxiety for peace. So kapag natuto tayo magtiwala sa Diyos is unti-unti nating pinapalitan yung mga takot natin ng kapayapaan dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo. Dahil ang tiwala ay parang paglalakad ng bigat ng puso natin sa mga kamay ng Diyos. And lastly, trust is the best way to experience God. So sa pagtitiwala is mas nakikita natin kung gaano kabuti at tapat ang Diyos. So doon natin mararanasan yung mga himala niya sa gitna ng problema. Dahil ang bawat hakbang ng pagtitiwala ay hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. So ngayon dako na tayo sa ating application. So yung first application is entrust your plans, struggles, and fears to God. So ibigay natin sa Diyos yung lahat ng mga plano natin, problema natin, syempre yung takot din natin. Dahil siya ang may control sa lahat ng bagay at alam niya kung ano ang pinakamainam. Dahil sa bawat desisyon natin, tanungin natin ang Diyos bago kumilos. Second is exchange anxiety for the peace of God. So kapag nararamdaman natin na balisa o kinakabahan tayo, dapat natin ito ipagpalit sa kapayapaang galing kay Kristo. So dapat pagdasal at magtiwala tayo na hawak niya ang lahat ng sitwasyon. So tandaan natin na hindi natin kailangan laging malaman ang solusyon dahil sapat na alam mo ang Diyos na may sagot. Na ang Diyos ang may sagot. So, last is enrich your experience of God by trusting in Him. So, habang patuloy tayong nagtitiwala, is mas nakikilala natin ang Diyos bilang tagapagligtas at tagapagtaguyod. So, ang tiwala natin ay daan para maranasan ng Kanyang pag-ibig at kabutihan araw-araw. So, dapat tayong maging matatag sa pananampalataya kahit mahirap ang sitwasyon. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about why is trusting in God the best way to uncover or overcome fears and anxiety. So, yung pagtitiwala kasi sa Diyos, ang pinakamabilis na paraan para mapaglabanan natin yung takot at pagkabalisa natin. Dahil alam natin, hindi tayo nag-iisa. So, kapag nagtitiwala tayo, is binibitawan natin yung control at binibitawan natin ang control at hinahayaan ng Diyos na gumalaw sa ating buhay. So, tulad ni Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12 na hindi niya alam ang gagawin pero tumingin siya sa Diyos at doon niya nakita ang tagumpay. So sa buhay natin, natutunan kong kapag ibinibigay natin lahat kay Lord, yung mga bagay na hindi natin kontrolado is mas nagiging mapayapa tayo at matatag tayo. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po, Lord God. Turuan mo po kami magtiwala sa iyo, Lord God, sa lahat ng oras at sitwasyon, Lord God. Palitan mo po ang aming pag-aalala ng kapayapaan at aming takot ng pananampalataya. Lord God, salamat dahil ikaw ang tapat at lagi mong hawak ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.